Ano ang kaya mong gawin upang mapanatili ang imahe ng karangyaan? Para sa maraming nalulung na sa flex culture sa social media, hindi na baling magkandalubog sila sa utang o pumasok sa mga questionableng gawain, basta hindi lang masira ang online reputation na kanilang pinakaiingat-ingatan. Subalit para sa isang lalaki sa Australia, ang labis na pagkaganid ay nagtulak sa kanya para gawin ang sukdulang pagtataksil. Ang kitli ng buhay ng taong nagtaguyod at nagmahal sa kanya nang walang pasubali. Ito ang kaso ni Andre Rebelo. City of Perth, Western Australia. Noong 2020, sa edad na 58 ay tila nagsisimula pa lang maabot ni Colleen Rebelo ang kanyang mga pangarap para sa sarili. Sa loob ng maraming taon, ginawa ni Colleen ang lahat para maitaguyod at mapalaki ng maayos ang kanyang 4 na anak matapos ang kanyang divorce sa asawa. Bukod dyan, si Colleen ay mayroon ding Hashimoto's disease, isang autoimmune disease kung saan apektado ang thyroid gland. Dahil sa mga hamon na ito, matagal niyang naisantabi ang kanyang mga ambisyon. Pero ngayong malalaki na ang kanyang mga anak, napagtuunan niya na ng lakas at panahon ang kanyang edukasyon at kakasimula lang sa isang magandang trabaho sa health department. Masasabi nga na sa puntong yon ng kanyang buhay ay may level na ng kakontentuhan si Colleen para sa kanyang sarili at para sa kanyang mga pinakamamahal na anak. Ang panganay na si Julian noong mga panahong yon ay maayos ang hanap buhay at nakatira malayo kay Colleen. Pero lagi pa rin umano itong may kontak sa pamilya. Nakahiwalay na rin ng bahay ang nag-iisang babae na si Monique. Pero noong 2020, siya ay pansamantalang bumalik sa kanilang family home habang siya ay nagde-training para maging isang paramedic. Ang bunso naman, ang 19-year-old na si Fabian ay nakatira pa rin sa ina. Pero ito ay may trabaho na rin sa kanilang local supermarket. Samantala, ang nooy 24-year-old na si Andre ay, sa mata ng marami, ang pinakamatagumpay sa 4 na magkakapatid. Siya ay may isang anak sa kanyang partner, ang sikat na social media model at influencer na si Gracie Piscopo. Si Gracie ay dating receptionist sa isang gym na noong una ay nagpo-post lang ng kanyang mga larawan sa Instagram. Kasintahan niya na noon si Andre, na isa namang university student at delivery driver para sa isang supermarket. Dahil sa taglay na kagandahan at appeal ni Gracie, dumami ang kanyang followers at sumunod na nga dyan ang mga endorsements. Nang siya'y sumikat, nagdesisyon ng magkasintahan na karirin na ang pagiging influencers at hindi na nga nagpatuloy sa kanyang pag-aaral si Andre. Bagkus, siya ay nagsilbing assistant ng girlfriend at madalas ding lumalabas sa mga posts at videos ni Gracie. Di nagtagal ay nakaipon na ng mahigit 1 milyong followers sa IG ang babae at kumikita na ng libo-libong dolyar mula sa mga brand deals. At syempre, nang sumikat ang nobya ay nire-invent din ni Andre ang sarili at nagpakilala bilang isang matagumpay na cryptocurrency trader. Sa social media, ang dalawa ay tila ba isang power couple na namumuhay ng glamoroso at marangyang lifestyle. Subalit gaya nga ng iba pang kwento na atin nang narinig, hindi lahat ng pinupost sa social media ay totoo. Kahit malakas kumita si Gracie, mas malaki pa rin ang kanilang gastos mula sa pagbabayad ng kanilang Range Rover, pagrenta sa kanilang luxury house, mga mamahaling gamit at mayat-mayang pagbabakasyon. Si Andre, di ba isa siyang matagumpay na crypto bro? Well, yan ay isang malaking kasinungalingan. Sa 3 taon niyang pagtitrade sa crypto market, wala siyang kinita at may deficit pa nga siya na $22. Bukod sa kaliwat ka ng utang nila para i-maintain ang kanilang lifestyle, nakadagdag sa alalahanin ni Andre ang pressure na pantayan ng tagumpay at perang pinapasok ng nobya. Kaya noong 2020, ayon kay Gracie ay sinabi sa kanya ng boyfriend na may paparating na pera sa kanila mula sa crypto earnings nito na nagkakahalaga ng $250 milyong. Matapos ang ilang araw, sinimulan na ni Andre ang pag-asikaso sa paparating na pera na ito. Pero wala yang kinalaman sa trading. Sa halip, kumuha siya ng hindi isa, hindi 2, kundi 3 life insurance policies
para sa kanyang inang si Colleen at ang nilagay niyang solong benepisyaryo ay ang kanyang sarili. Ang kabuuang halaga ng tatlong policies ay nasa $1.1 million. At makalipas lang ang 2 linggo, isang trahedyang babago sa buhay ng pamilya Rebelo noong araw ng May 25, 2020. Ayon kay Gracie, may plano sila ni Andre na mag-lunch noong araw na yon kasama ang bumibisita niyang pinsan. Subalit bigla na lang daw nawala si Andre at hindi sumasagot sa kanyang mga tawag at texts. Ilang oras pang lumipas at bandang 2:00 ng hapon ay dumating sa kanilang bahay si Andre na parang walang nangyari at walang eksplanasyon kung saan siya nanggaling. Pagka-uwi ng lalaki ay nag-send siya ng text message sa ina na nagsasabing iiwan niya sa kanya ang batang anak noong hapon na yon dahil mayroon siyang lalakarin. Hindi dito nag-reply si Colleen. Samantala, noong mga oras ding yon ay biguring makontak ni Fabian ang ina. Oras na kasi ng pagsundo nito sa kanya mula sa supermarket na kanyang pinagtatrabahuan. Pero wala pa rin ito. Hinatid siya ng ina 10:00 ng umagang yon at okay naman daw ito. Ganito rin ang sinabi ni Monique na nakita rin ng ina noong umagang yon bago siya umalis. Puno ng kabang umuwing mag-isa si Fabian at pagpasok niya pa lang sa kanilang bahay, narinig niya na ang tunog ng shower na nagmumula sa kwarto ng ina. Agad siyang tumungo ron at makailang beses kumatok sa banyo, subalit wala siyang nakuhang sagot mula kay Colleen. Sa huli ay wala siyang ibang choice kundi buksan ang pinto ng banyo at doon, nakita niya ang ina na nakahandusay sa sahig at walang malay. Inilabas niya agad ito mula sa banyo at inihiga sa sahig ng kwarto at agad siyang tumawag sa emergency hotline. Habang hinihintay ang paramedics ay binigyan ni Fabian ng CPR ang ina. Subalit huli na ang lahat para kay Colleen. At sa pagdating nga ng first responders ay dineklara ang 58-year-old na ina na wala ng buhay. Bukod sa pagluluksa ay labis ding ikinagulat ng kanyang mga anak at ilan pang malalapit kay Colleen ang biglaan nitong pagkamatay. Kahit may thyroid disease ay generally healthy naman daw ang babae noong mga panahong yon. At isinantabi rin ang posibilidad ng suicide dahil positibo naman ang kanyang disposisyon noon. Lalo't kakaumpisa niya lang sa kanyang bagong trabaho. Wala ring senyales na may nanloob sa bahay at wala ring obvious injuries si Colleen na tuturo sa foul play. Dahil dito, noong una ay tinanggap ng lahat na natural causes ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Maaari raw na cardiac arrest o aneurysm. Tahimik na nagdalamhati ang pamilya ni Colleen at makalipas ang ilang linggo, nagdesisyon ng panganay na si Julian na manatili muna sa Perth para asikasuhin ang mga ari-arian at iba pang naiwan ng ina. Laking pagtataka nito nang malaman na inasikaso na palang mga ito ng kapatid na si Andre, kahit na si Julian ang inassign na executor nito. Pero ang pinakaikinagulat ni Julian ay nang malaman nito ang tungkol sa 3 life insurance policies na kinuha ni Andre para sa kanilang ina. Nang kumprontahin ni Julian ang kapatid, ang sabi nito ay inutusan umano siya ni Colleen para kunin ang mga life insurance policies na ito. Sa paglipas ng mga buwan, nagpatuloy ang buhay ni Andre na parang walang nangyari at magarbo pa rin ang kanilang naging pamumuhay ni Gracie. Wala pa rin siyang tigil sa pagsubok na i-claim ang life insurance ng ina. Napagalaman na 3 araw pa lang matapos mamatay ni Colleen ay gusto nang i-claim ng lalaki ang life insurance nito. 2 sa mga kumpanya ang hindi pumayag dahil masyado pang maaga para gawin yon. Pero isa ang nagpahayag na posible nila itong ibigay kay Andre, ngunit marami silang hinihinging dokumento. Yun nga lang, walang access si Andre sa mga dokumentong ito. Kaya ano ang kanyang ginawa? Di pineke niya ang will, medical records at maging ang coroner's report sa pagpanaw ni Colleen. Pero kung akala niya na maiisahan niya ang kumpanya, nagkakamali siya dahil nagduda sila sa ikinikilos ni Andre pati na rin sa mga dokumentong kanyang ipinasa. At sila nga ang nag-udyok sa mga pulis para mag-imbestiga. Inimbitahan sina Andre at Gracie para sa isang police interview. Pero pareho nilang dinenay ang insurance fraud, pati na rin ang kanilang papel sa pagkamatay ni Colleen. Noong mga panahong yon ay wala pang sapat na ebidensya laban kay Andre.
kaya wala pang pag-aresto na naganap. Sa loob ng ilang linggo, minanmanan ng kapulisan sina Andre at Gracie at naglagay sila ng hidden recording devices sa bahay ng dalawa. Mula sa mga usapang ito, nakumpirma na walang kinalaman si Gracie sa mga ginawa ni Andre. Walang pag-amin na ginawa si Andre tungkol sa pagpaslang niya kay Colleen. Pero indirectly ay umamin siya sa insurance fraud na ipaliwanag niya kay Gracie kung paano niya ito ginawa. Isang beses, tinanong siya ng babae kung balak ba nitong tumakas. Ang sagot ni Andre, "I promise I won't go to jail. I will get my money and leave the country before I go to jail." Dahil sa pagtama ng pandemya ay napabagal ang pagkalap ng ebidensya at pag-usad ng investigasyon. Pero sa wakas, noong Nobyembre 2022 ay inaresto si Andre Rebelo para sa kasong insurance fraud at pagpatay sa kanyang inang si Colleen. Siya ay nag-plead ng guilty sa kasong fraud at not guilty naman sa murder ng ina. Wala namang kahit anong kasong isinampa laban kay Gracie. Huling bahagi ng 2024 naganap ang trial ni Andre. Dito, ginisa siya ng prosekusyon kung bakit wala siyang pinagsabihan na pumunta pala siya sa bahay ni Colleen noong umaga na ito'y namatay. Ito nga yung mga oras na hindi siya makontak ni Gracie. Lumabas ang detalyeng ito sa kanyang mga unang interview at ikinagulat ito ng kanyang mga kapatid dahil hindi man lang daw sa kanila ito nabanggit ni Andre. Ang sagot dito ng lalaki ay wala naman daw kasing nagtanong. Sinabi niya na pumunta siya roon mga 10:45 ng umaga para maghatid ng mga damit para kay Fabian. Tapos ay nagkwentuhan sila ng ina. Nang umalis siya ay mabuti naman daw ang lagay ni Colleen. Kaduda-duda na walang pinagsabihan ng akusado na maaaring siya ang huling nakakita sa kanyang ina ng buhay. Bagamat na natiling undetermined ang cause of death ni Colleen matapos ang autopsy, dineklara naman ang kanyang manner of death na homicide. Hindi umano ma-eliminate na asphyxia ang ikinamatay nito. Dahil walang nakitang marka kay Colleen, ang teorya ng prosekusyon ay ginawa ito sa pamamagitan ng pagtakip sa kanyang mukha ng unan. Pinaniniwala ang ginawa ito sa kanya ni Andre noong umagang pumunta ito nang alam niyang walang kasamang ina. Pagkatapos ay pinalabas niya na nahimatay ang ina habang naliligo sa pamamagitan ng pagtanggal ng damit nito, paglagay sa kanya sa loob ng banyo at pagbukas ng shower. Dudang marami na in-stage nga ang tagpo dahil lang siya ay matagpuan. Suot pa ni Colleen ang kanyang mga alahas na kanya umanong hinuhubad kapag siya ay nagsha-shower. Bukod sa mga forensic specialists, tumestigo din ang ilang insurance inspectors na nakasalamuha ni Andre. Pati ang kuya na si Julian ay naging witness din ng prosekusyon. Sila ay nagsalaysay ng mga kaduda-dudang galaw ni Andre matapos ang pagkawala ng inang si Colleen. Iginiit naman ng depensa na posible na natural causes talaga ang kinamatay ni Colleen at hindi naman matukoy ng 100% na ito nga ay pinatay. Tumestigo din si Gracie para kay Andre at sinabi niya na wala naman umano silang problema sa pera noong 2020 kaya imposible ang motibong sinasabi ng prosekusyon. Ito ay taliwas sa nadiskubre ng mga investigador na hinahabol na umano ng kanyang mga pinagkakautangan si Andre at mula 2017 hanggang 2020, ang pinagsamang utang ng dalawa ay umabot na sa mahigit $120,000. Matapos mapakinggan ang nasa 50 testigo sa loob ng 8 linggong paglilitis, noong December 5, 2024 ay nahatulan si Andre Rebelo na guilty sa kasong pagpatay sa inang si Colleen, gayon din sa mga kasong fraud and forged documents. Nito lang April 2025, ang 29-year-old na si Andre ay nahatulang makulong habang buhay na may tsansang maparol matapos ang 25 taon. Kung siswertehin, maaari na siyang makalaya sa taong 2047. Matapos ang nangyari ay naka-move on naman na si Gracie at ayon sa kanyang IG, siya ay patuloy pa rin sa pagiging isang influencer at may bago ng partner. Samantala, hanggang ngayon ay mariin pa ring itinatanggi ni Andre na siya ang pumatay sa kanyang sariling ina. Anong masasabi niyo sa kasong ito? Anong inyong opinyon sa flex culture sa social media? I would love to hear your thoughts dyan sa comment section.
Don't forget to like and share this video and subscribe to my channel for more content like this. Thank you for watching and ingat tayong lahat. Bye!